Hello? Hello po. Hi, magandang Good umaga. morning. Good morning. You're calling Good from the morning po. Philippines. Yes po, Ah, Philippines. Quezon pu- City. puyat ka na, matulog ka na. Quezon City Maga po. na. Alas dos na, gising pa rin. Anong Opo. pangalan? Lala po. Lala. La 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 la. A beautiful Sunday. Alam mo yung kantang yan? Ha? Hindi po. Yung soundtrack ng Hometown Cha-Cha-Cha. La 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 la. It's a sunny day. Ilang taon na si Lala? 42 po. 42. Yan. Yes. Anong ginagawa sa buhay? Bali, nag-stop po ako sa work kasi yung anak ko po wala mag-aalaga. Okay. Bali, yun, negosyo naman po. Anong Parang, negosyo? Yun, sari-sari store lang. Sari-sari store. Sari-sari store. Okay, may mga tanong tayo dito. Kailangan masagot mo ha. Pag umaga, pag unang ihi sa umaga, madilaw, mapusyaw. Opo siya. Okay. Hindi ka dehydrated. Alright? Hindi naman. Good. Pag gabi, para makatulog ng mahimbing, ilang una ng patong? Isa lang. Isa lang. Okay, healthy pa, no? Opo. May mga pagkakataon ba? Okay, next page tayo. Next page. May mga pagkakataon ba, Lala, na nasabihan ka na ng kung sino mang katabi mo na malakas ka maghilik? Ganon? Wala naman. Wala. Hindi naman. Okay. Wala pang pagbabadya ng sleep apnea. Okay pa tayo? Alright, okay. Huling katanungan. Nung huling-huli ka nagpalit ng ponda ng unan ninyo, nakita mo bang mayroong bakas ng laway sa ilalim? Wala. Wala? Wala po. Okay, good. Malinis, no? Hindi naglalaway. Okay naman. Okay. Maraming salamat sa pagtawag. Thank you. Balik na po next year for your annual on-call exam. Charot. Anyways, ilan na anak mo? Isa po. Anong Bali, adapt lang po. Nag-adapt kayo. May asawa ka na, di ba? Meron po. Anong profession mo bago ka nag full-time Po, sales. Sa sales po. Anong binibenta ni Lala? Mga po, furniture, ganun. Ay, talaga. Opo. Yung mga high-end furniture, ganun? Medyo. Imported. Talaga? Mahal-mahal na mga furniture ngayon, ano? Opo. Anyways, sige. Start na po. Nag-start na tayo. Ano ka ba? Ito na yun. Ganito lang naman dito. Sige, magkwento ka na. Sige. Bali, yung sa husband ko nga po. Bali, yan, 2009 po nung nagkakilala po kami. Okay. Tapos nilata lang po kami nung common friend. 7 years ago, no? 7 years. 2009? 17 years ago. Tama ba ako? No. Hindi. 2009 po. Bali, parang 16? 27? 25? 2009. Ang bobo ko sa math. Alam mo, hindi maganda to. Pakikwenta nga. 15 years. Sobrang... Opo. Oo. Yes. Bali, yun nga po. Tapos, yun since then po, never po siya nag-effort. Teka lang, 17 years nga! 17! Okay. Alam mo, Nag-compute. 16 ang nasa isip ko. Ayun. Basta yun lang yun. tingnan mo na, mukha pa akong mali. Nako talaga. 7. Akala ko 7. 70. Bingi lang. 17 Apo. years. Hindi nung una akala ko Okay. 17 pala. Game. Sige. Apo. Okay, Okay. tapos. Bali yun po. Call meet and text meet lang po kami. Tapos nag-meet kami. Yung accidentally ko po naiwan yung wallet ko sa work. Tapos so wala akong cash, ganyan. So, parang MRT lang dala ko. Stored value pala, sorry. Tapos yung wala akong ticket. Ay, yung ticket lang dala ko, tapos wala akong pera, ganun. Magkausap naman kami sa
sa chat, sa text pala. Ito yung Yun, ito yung tapos ang kinikwento mo ay nung nag-uumpisa kayo nagkakilala. Apo, ito po yung nagkakilala pa lang kami. Mm. Kasi parang dito kasi ako nagsimula kung bakit yun, yung problem ko, ganun. Bali yun po, magkausap naman po kami. Tapos nung time na yun, bali, yung common friend po na nagpakilala sa amin, sabi, siya yung nagsabi, suggest sa doon sa kanya, ganyan. Teka, napaputol ka Tapos, para kang chorizo. Ano yun? Ay. Paano? Bali yun, doon sinabi po ng common friend namin na doon nga po ako magpasundo sa kanya. Bakit sa kanya? Bakit sa kanya? Kasi nga lang akong kapera-pera nung time na yun kasi naiwan ko yung wallet ko dun sa store. Bakit nga sa kanya? So hindi na ako pwede makabalik. Bakit nga sa kanya? Siya, bali magkausap na kasi kami, parang na kami. Magka-text meet tsaka call meet na kami, pero hindi pa kami nakikita. Tapos, wala akong maanuhan sa parents ko. Kasi nung time na yun, hindi pa uso sa amin cellphone. Sa parents ko kasi mahirap lang naman kami. Bali, ako lang po yung may cellphone, tapos ganyan. Ang meron naman kami landline. Kaso, syempre, hindi ko nga rin po matawagan kasi that time, di ba, kailangan yung cellphone dapat. Hindi pa pwedeng ma-call sa landline. Masyadong mahal yung di ba? Basta yun. Hindi ko matawagan yung parents ko, ganyan. So, sa kanya ako sabi sinuggest lang naman ng friend namin na doon nga po ako sa kanya magpasundo, ganyan. Kaso, yun nga yung nangyari. Nakapwesto na po siya sa inuman kasi nga yung mapagkalasing gihero nga talaga siya. Tapos yun, ang niya sa akin is mag-taxi ako, tapos siya magbabayad, ganyan. Tapos, yun nga po, humayag naman ako, pero syempre natatakot din ako kasi sa wala akong idea kung ano yung itsura niya, kung ano yung mangyayari sa akin, ganyan. Basta nakadepend lang din ako sa friend po namin na, uy, sagot mo ako ganyan pag may nangyari sa akin ko na bahala, ganyan sabi ko sa kanya. Tapos yun, pagdating ko doon, nga po, nagiinom nga sila. Tapos yun, pumasa naman po ako sa taste niya and siya rin naman po yung sa itsura niya, ganyan. So yun ang unang pagkikita ninyo? Oo po, yun po. Yun po talaga. Tapos yun. Wait lang ha. Lala, wait lang ha. Apa. Yung mga nasa TikTok po na naiinip sa kwento, pwede kayo lumayas dyan. Ha? Okay? Pwede kayong umalis. Okay? Naiinip kayo, you can go somewhere. Maglaba kayo ng panty nyong gamit. Bahala kayo sa buhay nyo. Kung naiinip kayo, just please, wag kayo dyan. Okay? Tuloy. Opo. Bali yun, yung time na yun, nagpaka-easy to get doon ako that time. Para sa akin, balance si Batman kung saseryosohin ba ako nito. So, naging mag-on po kami noon. Kilala niya na ako sa sister niya, GF niya. Unang araw na pagkikita niya, pinakilala ka bilang GF? Opo. Yun nga, yung parang kasi yun sa conversation namin, okay na, ganyan. Okay. Parang yun na nga, easy to get. So, yun nga po, parang tinarayan na ako ng kapatid niya, ganyan na presyo. Yun, sabi niya, pakinya daw, ganyan. Tapos binagsakan ako ng pinto. So, laging ganun yung scenario. Papuntahin na ako sa bahay nila, nakataxi, tapos siya magbabayad. Pero never niya ako sinundo. Sinabi niya nung first meet namin na, kung ganun yun daw ako, paganda, char. Sinundo na dapat niya ako, ganon. Sinabi niya? Tapos, pero hindi naman yun. Opo. Sabi niya noon, ha? Pero bola lang yun, alam ko naman. Binobola lang ako. So, may pagbobola na yun. Tapos yun, bali, nung time kasi na yun, nagbo-board lang po talaga ako. Umuwi lang ako pag mag-off ako kinabukasan, ganyan. Tapos nung time na yun, nung may magbagyo, yun yung maaga kami pinauwi. Doon na yung nag-start kami na magsama na, ganyan. May bagyo kasi noon. Tapos doon ako umuwi sa kanila kasi yung dadaanan ko is baha talaga. Wala akong madaanan, ganyan. Tapos naging welcome naman ako sa father niya, ganyan, tinanggap ako. Pero yung kapatid niya nga, di talaga ako okay. Madalas pinagdadabugan ako, ganyan. Kahit man yung kuya niya, hindi rin naman siya nire-respeto. Andiyan yung paglalabas ng gabi, madaling uwi, madaling araw, tapos pagbubuksan ko ng pinto, ganyan, natutulog lang kami sa lapag, tapos yun bigla niyang tatapakan yung kuya niya, sabay
nakaharang ka kasi ganyan. Parang binubulyawan niya lagi yung kuya niya. Mm. Tapos meaning parang sunod-sunuran nga yung kapatid niya sa kanya. Tapos Mm. ganun, or siguro ganun niya lang kamahal yung kapatid Pag niya. Kaya gano'n, ganun anong siya. sinasabi mo sa kanya, hindi mo siya magsasabihan? Hindi. Ang lagi ko na sinasabi sa asawa ko po, na ba't ginaganyan? Pumapayag kang ganyanin ka, kuya ka, yung magpakakuya ka naman, ganyan. Mm. So wala, parang ang dating niya, ganyan naman na talaga yan, hiyaan mo na yun. Kumbaga yun na talaga Parang huwag ko na lang pansinin. yun talaga yung family dynamics nila. Opo. Kasi baka mamaya, Tapos baka yun, ikaw lang na-offend, sa kanila normal yun. para kasi sa side namin, hindi kami sanay ng gano'n na binabasa Kaya sa nga, mga yun ang kuya family namin. dynamics nila. Mm. Yun na nga po. Tapos yun. Tapos meron pang time na, yung parang nag-intropa nung kapatid niya, sabihan siya na, ba't hindi mo inaate yung hipag mo, ihipag mo yun, asawa ng kuya mo. Sabi niya, correction, hindi pa naman siya asawa, hindi pa sila kasal ni kuya. Parang ganun, pinarinig lang sa akin, ganyan. Tapos ako naman, syempre ako ginagawa ko naman lahat para makuha ko yung love ng kapatid niya, ganyan. Pinagluluto ko sila. Tapos kapag lahat ng occasions, nagbibigay ako ng mga gifts, ganyan. Birthday, Christmas, ganun. Kaya yung time na yun, naging close naman kami. Kaso bukod sa kapatid niya, may pinsan pa siya na breadwinner sa buong family niya. Mata pobre. Tapos OFW kasi yun sa Korea. Tapos so may pera. Andyan yung time na tinatago pa ako noon. Doon, every time na mag-Skype yun. Sasabihin niya, wag daw ako lalabas ng kwarto, ganyan. Tapos hindi ako pinakilala ng formal. So parang may time na nakikurious din ako sa kanya, bakit ganun. Tumagal din kami sa ganung setup. Sinusundo na niya ako sa kanto, nanghiram lang siya ng motor para di na kami mag-tricycle. Then one time sinundo niya ako, ang saya-saya niya, yun yung may good news daw siya. Sabi daw ng ate niya, yun nasa Korea. Mag-ipon lang daw siya ng 20,000, ganyan. Tapos lahat, yun na daw bahala sa kulang pambili niya ng motor kasi talagang pangarap niya magka-motor ng sarili, ganyan. Tapos yung time na yun, ang kaya niya, so nag-propose siya, ganyan. Tapos mga ilang araw, yun na-disappoint siya kasi kinontra daw ng tatay yung tungkol sa motor. Ganyan. Wala siyang work? Meron naman, pero kasi siya sa factory ganun. Construction. Hindi naman construction. Paint, ganun. Sorry, pintura. ano yan? Napaputol. Ano yan? Anong work niya nun? Sa factory lang po ng mga pintura, ganun. Tapos rin siya. Nagpipaint ng mga bahay, ganun. Okay. So yun yung work niya. Okay. Yung time na yun. Tapos, di yun na po. Bali, yun. Ako yung nag-ipon kasi syempre parang naawa ko ganyan. Para makakuha kami ng hulugan. So nagsikap ako, nag-sideline din ako sa mga katabing store namin na nagbibigay ako ng mga clients, tapos bibigyan ako ng commission. Tapos nakakuha kami, tapos pinagtulungan naman namin yung monthly. Andiyan yung nag-construction din siya, tapos LDR kami, tapos stay-in siya doon. Hanggang sa dumating yung time na dumating yung pinsan niya, tapos doon yung hindi niya na ako masundo kasi andyan daw ate niya. Pinag-off naman niya ako kasi daw magpapakain daw sa labas. Kaso yung ending, naging maid ako ng ate niya. Kasama ko yung isang pinsan niya na mas bata. Sunod-sunod kami sa ate niya, ginawa akong taga-buhat, ganyan, sa pag-shopping. Grabe yung gutom ko noon pag-uwi. Kaso wala naman siya magawa. Kasi marami din inutos sa kanya. Tapos kinabukasan, yung ate niya, ang breadwinner. Ang breadwinner. Opo. Dapat lang yun, dapat lang na to. Pero ikaw nadamay ka lang, pero dapat lang na maraming utos kasi breadwinner yun eh. Oh. Yun na nga po. Kaso parang yun na nga. Yun. Nung kinabukasan pumasok na po ako sa work. Tapos yun nga, hindi na naman niya daw ako masusunod, ganyan. Tapos pag uwi ko, tinawanan pa ako nung tita niya, ganyan. Sabi niya, kesyo, malas ko daw, bakit may balat daw ba ako? Kasi natuloy daw sila kumain, ganun. Siyempre, akong ngiti lang din naman ako, kahit di pinsay nasasaktan na talaga ako. Tapos ito yung, nag-post kasi ako sa SOCMED na yung
Sabi ko na ngiti na lang kahit nasasaktan na, yung kailangan magpaka-plastic para lang matanggap ka. Then yung mga nag-comment nga na friends ko na parang tropa o ikaw, tropa, ate o ikaw, ate. Palagi lagi ka na lang last priority para ma-awardan ka na ng best martyr, ganyan. Tapos nag-comment din yung ate. Sabi niya, kami ba o ikaw yung plastic? Sabi ko, reply ko, ako nga po. Tapos sinilate ko na nga po yung post na yun. Tapos hindi na ako umuwi sa kanila. Nakailang tawag siya sa akin, binabagsakan ko ng phone. Tapos umiyak lang ako lagi sa work. Tapos yun, pumunta siya, may dala siyang minsan manok yun. Parang please offering daw ni ate, uwi na daw ako. Naniwala naman nanay ko. Kaya pinasama naman ako. Pagdating nun, namin doon, despedida pala ng ate niya. Yun yung ginawa niya. Pinagmumura kasi ako doon sa harap ng tropa. Sinabihan ako ng natural daw na siya yung pipiliin at susundin kasi marami daw siyang pera. Yun, kaya ko daw ba ibigay lahat yun. Gusto, kaya yun. Parang dinuro-duro pa ako, ganyan. Yun, sobrang sama ng loob ko, napasigaw na lang ako. Tapos yun, hindi niya pa ako tinulungan, parang hindi niya ako pinagtanggol. As in, wala talaga ang maalala sa akin doon yung niya po, yung tatay niya lang. Tapos, yun, sabi niya, ang sagot lang nila sa akin, halos lahat sila, sorry ka na lang kay ate kasi lasing lang yan, ganyan, nasaktan niya sa post mo, sa ginawa mo, ganyan. Tapos yun, ginawa ko naman yun, nag-sorry na lang din ako para wala nang gulo, para hindi na lumaki. Tapos kinabukasan, yung pagpasok ko sa work, di na ako umuwi sa kanila. Nakailang beses niya nasunduin, tinawagan sa UN, tinatabay ko lang siya. Tapos tumawag siya, akala ko ikatutuwa ko yung sasabihin niya. Lalo pa siya nakakagalit kasi sabi niya, namanikan daw yung BF ng sister niya na through Skype lang ha, tapos OFW yung sa Australia. Tapos sabi niya pa, madaming pagkain, ganyan. Naghanda din daw yung kita niya. Sinabi ko sa kanya na tayo yung magpapakasal tapos sila pa yung una na manhikan. Tapos sabi ko hindi ako uwi dyan hanggang di mo ako pinapakasalan. Yun, yung ginawa nila, dahil sa sinabi ko, doon lang sila naman na manhikan. Yun, pumunta naman sila, ganyan. Hanggang sa natuloy naman yung kasal namin. Tapos parang yun, sila yung naging motivation ko para magsikap ako at di na nila ako yung agkustahin, ganyan. Dumating sa buhay namin yung baby, actually adopted nga lang namin siya kasi hindi pa kami binibiyayaan ng anak. And gusto ko na talaga magka-baby. Well, di rin naman iba sa amin yung bata kasi nakamag-anak ko lang din. Tapos nagkasakit kasi yung parents noon. Marami kasi siyang anak, pinaampun na lang sa amin. Isa pa special needs. May special needs din kasi autism po yung bata. Kaya di rin talaga namin, yun. Kaya hindi rin talaga nila kaya hanggang sa mamatay na lang yung nanay dahil sa sakit. Tapos yung tatay na may cancer. Blessings naman siya sa amin. Daming opportunities na dumating sa family namin. Tapos napuna naman namin yung mga needs ng bata. Yung husband ko, siya yung nagtuloy ng sideline ko sa pag-ahente ng antiques, ganyan. Ako naman yung nag-focus na lang. Ako sa work ko, sa sales ko nga. Tapos dun na-meet ng asawa ko yung girl, agent din siya. Kwento ng asawa ko, tomboy daw. Hindi ko pa na-meet that time, kaya naniwala naman ako. Kaso sa tagal ng transaction nila, may nakikita na ako red flag sa asawa ko. Kasi puro drop call lang yung tawag ko sa kanya. Pag tinatawagan ko siya, kasama niya yung drop call lang, tapos ibababa niya. Kaya siya kausap daw nila yung client, ganun. Then yung inabot sila na madaling araw, nagpainom daw yung client, tapos yung sinabi niya, ihatid niya, baka ihatid niya pa yan. Sabi ko, baka ihatid pa yung girl sa oras na. Sagot niya sa akin, hindi na daw, pero cargo niya daw yun kapag may nangyari daw dun. Kasi tomboy, kahit daw tomboy daw yun, babae pa din. So kinukonsensya niya pa ako. Meron pa yung nag-bar yung girl, tumawag sa asawa ko this oras ng gabi. Nanghingi ng tulong, nabastos daw siya. Hello, Papa Jack. Andiyan ka pa? Andito kami lahat. Ano kami dito? 2,600 plus 300. Almost 3,000 kami.
Sige. Ayun. Ayun, medyo mahaba ito. Nakikinig lang naman po ako sa usapan kasi yung parang related, hindi na po related sa work yung sinasabi. Na kasi narinig ko na may pulis dyan, yung magpa-blatter ka na lang, di daw siya makakapunta. Kasi nag-aalaga siya ng anak. Tapos umalis naman siya nung maaga, super aga, natulog pa kami ng anak ko, walang paalam. Yun pala sinundo niya yung girl sa boarding house noon. Kasi yung client nila malapit lang sa amin. Ang tagal nila dumating from 5 a.m. siguro to 9 a.m. Pagdating naabutan ko pa na asawa ko yung nagtatanggal ng helmet doon sa girl. Tapos basa pa yung buhok. Doon ko rin na-prove na hindi naman pala tomboy kasi naka-sexy outfit. Ang sakit nun pa, pero wala akong ginawa. Nananahimik lang ako, pati yung pagiging concern niya dun sa girl na halos ayaw niya pagbuhatin ng gamit na binibenta. Nila samantalang ako nung kahit sobrang laki ng pinapabuhat niya, ikakalong ko lang habang nakaangkas sa motor niya. Hindi siya naaawa sa akin. Tapos yun magbibit-bit lang na maliit. Sasabihin niya pa mag-taxi na lang, baka mahirapan siya. Ganun. Ando na yung kinukumpara ko na yung treat niya dun sa girl, sa treat niya sa akin. Tapos may call sign pa yung girl sa kanya. Na although hindi naman siya nagre-response dun sa call sign, or di ko lang sure kasi nga kinall out ko na nga yung sagot niya lang. Hindi niya daw alam ba't ganun yung tawag sa kanya. Sabihin ko, si Widay. Widay. Nung pala yung Widay na yun, when I dream about you. Wow. Yung meaning. So, bakit nga tinatawag siyang gano'n, ganyan. Tapos, yun yung pinaka-worst scenario, yung nag-insist ako na isama nila ako sa client nila nag-exhibit. Pagdating namin doon sa event, inaya ko si girl sa CR. Tapos sabi ko, di ba formal attire? Ba't nakaganyan ka? Sinusuot niya yung pants tapos naka-turtleneck na long sleeve. Sagot niya sa akin, di naman daw kasi siya yatin ng asawa ko. Baka mabastos daw siya. Grabe sakit nun, pero wala pa rin akong ginawa. Anong karapatan mong Bakit anong karapatan mong sitahin siya sa suot niya? Hindi ka mo nakatrabaho. Hindi kasi parang formal attire kasi ang event. Kaya nga. Dahil specific ang na tinatanong ko, wala lang parang... bakit ikaw ang Kasi hindi mo... nakadress ako tapos... Hindi yun. Ano? Ang tinatanong ko lang kasi kung casual mo lang tinanong, okay lang. Pero the fact na kailangan mo dalhin sa CR confrontahin, sino ka? Ako? Yun nga po, parang lang naman yung pa-joke kasi nga ako nakadress ako tapos sabi ko, di ba formal attire? Sabi ko, gano'n ako. Pero parang lang naman. Kasi nga nag-formal ako tapos siya, ang suot niya yun nga, pants nga. Hindi yun tinatanong ko kasi kamo dinala mo sa CR para tanungin tungkol sa damit. Anong karapatan mo Hindi magtanong? naman. Lang yun, parang CR lang, gano'n. Ikaw ang nagkwento sa akin, tinatanong ko lang Kailangan mong dalhin sa CR. Kakasabi mo lang Hindi naman. Parang aya lang na for the girls, gano'n. Yun lang. Pero kasi ang sagot niya kasi yun, na bakit? Kasi baka daw mabastos daw siya. Dahil hindi daw nga siya yatin ng asawa ko. Okay. O parang ang dating sa akin. Ganon. Tapos ako yung asawa, ako yung sinasabihan ng ganon. Na hindi kasi ako yatin ng asawa ko. Bastos siya, ganon. Parang ganon. Tapos yun, wala akong ginawa. Tapos pauwi na kami, yun nga. Parang yun pa yung nalalayan ng asawa ko. Samantalang ako, naka-heels nga ako. Iniwanan lang nila ako sa parking, ganyan. Pinasakay mo na ng taxi. Tapos doon na ako nag-rant sa kanya, sa asawa ko. Sabi ko, tapos sinabihan niya pa ako na subukan ko lang daw komprontahin yun. Mag-iwalay daw talaga kami. Yun lang. Kaya wala akong ginawa. Kundi iyak na lang lahat sa dibdib. Wala akong magawa. Ayun, kasi kaya... Ano bang kumpanya nila? Anong kumpanya nila? Anong paninda ng kumpanya nila? Rin po, mga antiques nga po. So, kumbaga sila pero yung... Pero sideline po kasi yun Opo. Kumbaga parang silang dalawa yung magka-tag team, parang ganun na. Opo. Sila yung nag-field, magkasama parang sila. Yan po kasi nagbibigay ng kliyente sa kanya. So parang kumbaga may nakukuha din siya dun sa girl na yun. Kumbaga, kaya, sa ang bottom line nito, nagsiselos ka sa kapartner ng mister mo ng jowa mo nung time na yan, sa trabaho. Tama? Opo.
Opo, kasi nga yung mga ginagawa nila parang kakaiba na. Mm. Ayun, Wala tapos ka namang kinentong kakaiba kasi normal naman na magkasama sila kung sa field sila nag-work. hmm, ayun, hindi yung mga naabot ng hating gabi, ganyan. Yeah. Tapos Like, siya pa yung nagtatanggal. nagigets ko yung nakakaselos yun. Pero kung wala ka namang nabasang kahit ano, normal, alam mo, normal sila magiging close talaga. Kasi sila yung magka-tag team eh. Hindi po pwedeng, hindi ko sabing tama o mali. Sabi ko lang, Opo. na it will be a natural progression kapag kasama mo, magiging close talaga kayo. Magkakaroon talaga kayo ng kumbaga more personal relationship. It doesn't mean may relasyon kayo. I'm just saying, magkakaroon talaga sila ng closeness kasi magkatrabaho sila eh. Oo, marami na magkatrabaho babae at lalaki, hindi naman wala namang landing ginawa. Pero naintindihan ko yung yung point mo, 'di ba, na kumbaga parang to you, it's a little bit parang too close for comfort, parang ganon. Parang ganon. Saka feeling ko, ang pinakaselos mo, bakit parang komportable silang sabihin sa'yo na gano'n sila ka-close. Opo. Mm-mm. Mm. Unless meron ka nabasang Yun lang, yun nga, yung call sign sa kanya, ganun. yung widaw. Tapos, biday. Uy, ano yan? Biday. Widay. Ano yan? Anong kahulugan When na? I dream about you po. When I dream about you. Kinampronta mo yung mister mo, ano sabi niya? Yun nga lang sabi niya, huwag ko daw, subukan ko lang daw na kumpronta. Dapat kinompronta mo na. Ikaw, Dapat tapos na yung time na yun. Oo. Dapat kinompronta mo na. Yun nga po eh. Kaya nga parang ang dating kasi, yun nga sabihan niya pa ako na pag maghiwalay daw kami gano'n. Kaya Hiwalay dapat niya talaga ako. maghiwalay kayo kung meron siyang widay. Baka mamaya nahawakan na rin niya yung widay. Kaya nga, parang, Sorry, di ba? Oo. opo. Yun yung di ba? Ano yung call sign na yun? Yung nakakapagtaka dun eh. Di ba? Ano yung mamamaya? Tapos, yun ang sabi naman niya, Pero- favorite song daw kasi nung, Pero bakit Well, Bakit? Palaisipan sa akin to eh. No? Palaisipan sa akin. mm, I mean, you have all the merits para magselos talaga. Nakakaselos talaga ito. No? Ini-establish ko lang kung meron silang relasyon o wala. yun nga po eh. Ini-establish ko lang. Kasi kahit ikaw, parang, ikaw hindi mo ma-establish eh. So baka may laman pa tong kwento na to. Pero nagtataka lang ako bakit kaya pigilang kumprontahin siya, yung babae. At kung, Yun nga. yung widay, no? Ako. Parang ang reason niya po kasi dun is, yun nga, yun daw yung, para din naman daw sa amin yun. Kasi nga, diba nakakakuha nga siya ng... Hindi naman yun ng ang mga point kliyente. eh. Hindi yun ang point. Ibig sabihin ba, kung nakakakuha siya ng client doon, pwede na siya magloko. Yun lang. Mm. Hindi naman niya inamin na naging niya nga yun. I-deny niya pa rin talaga. As in. Baka mamaya na. Kamusta kaya yung widay noon, ano? Mamaya nakikinig siya nun. Pero matagal na to, di ba? Oo. Matagal na rin. Parang kasi, di ba, 17 years na kayo. Parang this happened parang 13 years ago eh. Tama ba yung computation ko? Po, bago mag-pandemic. Kailan lang. So Mm. parang mga mga 5 years ago. No? Latest lang. Ah, okay. So hanggang ngayon, hindi mo makalimutan to. No? Kasi parang hindi mo na-confirm yung... Iba na yung work ng mister mo ngayon? Po, pa rin sila, nagdi-deal pa rin sila. Yun nga, hindi niya pa rin binibitawan. May transaction pa rin sila. Apo. Yun lang. Sorry naguguluhan lang ako kasi ang unang bahagi ng kwento mo, wala kang pamasahe, nag-meet kayo. Ang pangalawang bahagi ng kwento mo ay Yung sa, bastusan ng pamilya, sabi ko sa'yo, family dynamics. Apo. Ang pangatlong bahagi ng kwento mo ay yung ate, nag-away kayo kasi ewan ko pa sa inyo, ba't nag-post kayo ng kung ano. Ang pang-apat na bahagi ng kwento mo ay yung widay. Tama?
Apo. Alin doon ang pag-uusap? Bali, continuous. Kasi connected din talaga lahat sa ano. Kasi nga yung family nga, ganun din yung... Connected Hindi, lahat? parang ang dating sa akin, opo, yung parang hindi ako pinagtatanggol, hindi ako priority sa lahat ng mga. Connected yung lahat Bakit ng ito. ganun? Okay. Opo, kasi tignan mo, tapos yun nga po, yung pandemic, yun, nagkaroon na naman kami ng away ng kapatid niya. Ayaw niya kasi gusto ko kasi yung ibukod niya ako, ganyan. Kasi ayoko nang makisama sa family niya kasi nga, ganun nga yung ginagawa sa akin, di ba? Parang paulit-ulit na lang. Ayaw sa'yo, no? Yun. Opo, tapos yun nga, pandemic, ganun din, nagkaroon na naman kami ng issue ng kapatid niya. Tapos kasi nabuntis na nga yung kapatid niya, ganyan. So, yun, lalong sumama yung ugali niya. Parang lahat ng kilos ko, pinupun na niya, ganun. Tapos yung asawa ko, wala pa rin ginagawa. Parang lagi na lang akong last priority. Yun ang point ko kasi. Kahit pati dun sa ka-work niya nga, yung kadil niya. Hindi ba rin ako pwedeng kasi parang ba ako, di ba asawa ko, pero ganun yung trato niya sa akin. Laging last. Tapos yun, isa pa po yung gusto ko na magka-baby. Ayaw din naman niya. Parang inaano niya, kontento na siya dun sa adult namin. Ayaw niya magka-baby Ayaw kayo? Din. Parang lang siya, ang lagi niyang sinasabi, pag bibigay. Di ba ka naman Parang maasa siya sa milagro, gano'n. Teka lang muna, baka naman talagang, paano niya naging kasalanan yun? Alin po, Yung walang baby? Alin? Hindi, yun nga po. Kasi ako, lagi naman ako nagpapacheck up. Kasi nga gusto ko na nga pa-check up kami parehas, ganyan. Ayaw niya rin. Gusto mo na magpa-check up siya. Ako. So gusto mo malaman kung sino sa inyo yung may problema. Kasi naman po, di ba naman po kung may problema naman siya, magagawa naman ng paraan. Posible pa magawa, di ba? Kasi Sana. Ayaw niya lagi siyang umiiwas na, ganun. Okay. Nahantayin niya na lang kung magkakaroon, ganun. Okay. Parang yun nga, ayaw niya talaga kami i-priority. Sa lahat. Ayaw niya ako i-priority. Lagi na lang ako last option. Ayun. Okay. Sige pa. Pag-connect mo na yung 4 kasi nahantay ko eh. Yung ba yun? Yun na yun eh. Yun. Yun na nga po, parang ganun pa rin yung scenario. Lagi na lang ganun. Every time na mag-ko sa kanya. Saka yun nga, hindi naman siya talaga nakikinig sa akin. Hindi kami mahilig mag-usap ng ganyan. Lagi na lang yung huwag na pansinin. Anong tanong mo sa akin, ma? Yun nga, kung paano ko siya i-workout na yung relationship namin ng ganun. Na ako naman, we die pa rin ba tawagan nila? Ewan ko. hindi naman siya nagre-response dun. Pero sinabihan ko nga yung girl na stop calling him Riday. Kasi sabi ko, be professional. Trabaho lang. Sila pa rin ba magka-tag team din na? May pa rin sila. Transaction. Yun lang. Tapos yung kapatid niya, hindi ko alam paano ko aanin yung loob. Kasi wala talaga. Hanggang ngayon, hindi na kami nagpapansin. As in, wala na. Kung sakaling hindi mo makakausap, anong desisyon mo sa buhay? Sino po? Ikaw. Sino ba kausap ko di? Anak mo? Hindi, kung sakaling hindi ako. Kung sakaling di tayo makapag-usap. Hindi mo ako makausap. Anong desisyon mo sa buhay? Wala, magtitiis. Magtitiis na.
Pero yun nga kasi tinutry ko naman siyang kausapin. Kaso yun nga. Minsan sasabihin na nagdadrama ka na naman. Mga ganun. Yung mga friends ko, doon lang din ako nag-open sa kanila. Okay. Ang hirap Kasi yung anak kasi namin, hindi ko rin naman, kung hiwalayin ko naman, paano naman yung anak namin? Diba? May tanong ako sa'yo, Laila. Kasi on the surface, no, if we did not have to prove and probe anything, madaling sabihin maghiwalay kayo eh. Mm. Okay. Kung halimbawa, pakikinggan yung kwento mo, at yan na yun, dyan na tayo titigil, madaling sabihin na maghiwalay na kayo. Naman, no? But that does not sum up the 17 years that you are together. Mm. No? It does not sum up the 17 years that you're together. I'm trying to pinpoint Lala. After 17 years na magkasama kayo sa buhay with all yung complaints mo na meron ngayon, hindi ka nakipaghiwalay. Mm. So try kong antayin sa kwento mo. Ano dahilan ba't ka mag-stay? Kasi sa kwento mo, madaling hanapin yung dahilan para makipaghiwalay ka. No, sa kwento mo, madaling hanapin. Madaling hanapin yung anak nilang ang dahilan kung bakit ka nag-stay? Apo. Kasi siyempre parang doon lang din ako kumukuha ng ano. Nang? Kumbaga kasi hindi ko siya pwedeng ibigay. Wala, kumbaga kung sa akin siya, kung kukunin ko naman siya na akin siya, paano ko makakapagtrabaho? Wala naman mag-aalaga sa kanya. Ay, at least mo kami, at least pwedeng ako pa rin yung sa anak ko, tapos siya yun, like katulad ngayon, nagtitinda-tinda na kami. So kasama ko pa rin sila. Kasama ko pa yung anak ko. So parang logistical needs na lang ito, no? Okay. Tapos yun din, meron din time na hindi na kami ganun parang nawala yung wala rin siyang ang tawag din, emotional intelligence. Parang hindi niya na inaano yung feelings. Wala na ako. Tsaka yung pag-inom niya kasi hindi pa rin nawawala. Masyado siyang lasinggero. Isa pa yun nga, tropa pa rin. Kahit madalas namin pag-awayan yung pag-inom niya. Lagi na lang tropa. Pero sinasabi niya, nabibigay naman daw niya yung mga needs namin, di ba? Parang doon na lang. Hindi lang naman yun yung kailangan. Siyempre, kailangan din naman kailangan din naman siya. Yung niya, di ba? Presence niya. Lala. Apa. Ang hirap No, it's difficult to give you a one solution fix all advice. Mm. Because if we become impulsive about this,
it would mean jeopardizing yung special needs ng ampon mo, no? Apo. Kasi may needs eh. Kumbaga committed ka na dyan buong buhay, di ba? Apo. So, halimbawa, ito mga nanonood sa atin, madali magsabi na makipaghiwalay ka. But the situation is a far trickier one than just walking away. Halimbawa, sabihin ko sa iyo ngayong gabi, mag-impake ka na at makipaghiwalay ka na. Gagawin ba siya ni Lala? Ulihin ko pa kasi yung bata. Kasama ka pa. Exactly. So malamang hindi mo magawa agad, tama? Hindi na. So habang magkausap tayo ngayon, there is really not much of a choice for you. Konti yung pilian mo. Tama, no? Apo. Okay. Let me, tinatry kong i-analyze yung kwento mo. And not sound as if I am defending the guy. Apo. No. Tinatry kong balansehin yung usapan natin. And probably, makahanap tayo ng common ground to save what can be saved bago sumuko. Apo. Anong problema mo? Your problem is you feel like you are not the priority. Yes. Okay. Alam mo yung context na yan, yung feeling ko hindi po ako priority. Titignan mo yan sa dalawang from a different end of the spectrum eh. Diba? Madaling sabihin na hindi pa ako priority eh. Pero pag tinignan mo yan sa pinanggagalingan ng naghahanap buhay, ang sabihin sa'yo nun, hindi ka priority? Eh lahat ng ginagawa kong pagpapagod tsaka paghanap buhay para sa'yo, tapos di ka priority? Hindi. Diba? Saka yung sabi niya, pinakasalan niya kasi yung gano'n. Exactly. So that could either be true or wrong depende kung saan nanggagaling yung taong nagsasabi niyan. Ibig sabihin, you are two people who cannot really agree on something and yet you have a common ground. No? Okay. Ready? Apo. Okay. Ganito Subok tayo ulit ng siguro panibagong strategy Lala, mind you, my direction, ang direction ko sa payong bibigay ko sa iyo is to save what can be saved. Yung pagsuko madaling gawin yan eh. Madaling gawin yan. Pwede ka lang one day mag-impake at magpaalam sa pinagsamahan ninyo. You can do that in a day. But trying to find the common ground para finally magkasundo kayo in the same wavelength. Yan ang mahirap gawin. I listen to your story ng maayos, no? And
you tend to tell more and be honest with your emotions, with your friends, rather than with your husband. Yun Tama ka mali? nga. Opo. Okay. Mas nagkukwento ka sa mga kaibigan mo ng buong at totoong nararamdaman mo kaysa sa mister mo. Dalawa dahilan yan. It's either you don't feel like maririnig ng mister mo or mas komportable ka sa mga kaibigan mo. So kung nag-agree ka, sinabi ko na yon, anong pagkakaiba mo sa idea na may mga kaibigan din siya at kinakausap niya yon? Pareho lang. Magkaiba lang kayo ng paraan. You have friends that you are so transparent with, and the same, di ba yung sa kanila ka, or pwede rin sabihin na wala ka na kasi ibang matakbuhan kaya sila na lang yung kausap mo. In the same manner, your husband can give you the same alibi. At pag ganun yung reasoning ninyong dalawa, hindi nyo makikita kung ano yung dapat yung ayusin. Kasi you tend to run to other people for comfort instead na kayong dalawa yung nag-comfort sa bawat isa. Gets mo? Apo. Okay. He ran to his friend, comfort zone niya yun. You ran to your friends. Hindi ko alam pwedeng mali ako dito. Di ba? But siguro wala ka nalang choice kasi wala kang makausap. Parang sa kanya, hindi siya nag-open sa friend niya. Ha? Parang sa kanya, wala naman siya pinag-openan. Wala Well, siyang pinagsabi. Magkaiba kasi ng love language ng lalaki at babae. Sa Mm. lalaki pwedeng inuman lang yun. Yun na yun. Okay na yun. Yun nga po. Oo. Sa'yo kasi emotional. No? So pwedeng pareho lang kayo ng ginagawa. No? Mm. Ano yung lesson dito? The lesson here is the two of you have known the problem all along, and yet the two of you have avoided solving the problem. Kasi wala kayong matinong communication. Wala kayong matinong communication. And it has become a way of life. Okay? But sa mga nanonood sa atin, it's very easy to antagonize a party, no? Or the guy here, no? Madaling i-antagonize yung lalaki dito. Pero iniisip ko, sa loob ng 17 years, if he is really that bad, according to your story, gagawin mo ng paraan para makipaghiwalay. Aalis ka dyan. Hindi mo idadahilan na may anak akong ampon ako, okay, may mga needs siya. Hindi, aalis ka lang. Kasi maabilidad ang mga lalaki, ang mga babae. Okay. Kaya niyong gawa ng paraan yun. So iniisip ko, why did you stay? Mm. Bakit nandiyan ka ng 17 taon? What made you stay? You might not be telling me this, but I'm sure there are good times. Hmm. Diba? May mga good times kayo. Pero feeling ko yung mga good times niyo, effortful. Yung talagang kailangan mag-effort para maging good times. Wala kayong simpleng good times lang. Diba? Yung kailangan effortan. Yung mga tipong kailangan mag-outing, kailangan magpasko muna bago magkaroon ng good times. Pero wala kayong good times na on an ordinary day maybe. Yung tipong hindi kailangan may okasyon para maging masaya tayong dalawa. Hindi kailangan may birthday party para tayong dalawa mag-bonding, mag-inom tayo. Feeling ko wala kayong ganon. Alam mo kung bakit? Kasi hindi kayo magkaibigan. Wala kayo nun. That's why you run to other people for friendship. Hindi kayo marunong maging magkaibigan. That's your problem. Nako. Hello? Sabi ko na eh. Hello? Hello po. Lala. Apo. Nung ikaw nagkasalita, ang dami mong signal. No? Ako na wala nang signal ha. Ito na. I think that's the problem. No? Apo. The two of you have forgotten to be friends. Or the two of you have never learned how to be friends. Hindi nyo nagawa maging magkaibigan.
iniisip ko, paano ko ipapayo sa'yo to na maging magkaibigan kayo? Ano ba? Yun nga po eh. Ano ba? Paano ba? Hindi ko alam eh. Lala eh. Paano ba I i-work out? just feel like you have to be friends. Mm. I just feel like you have to be more vulnerable around each other, the two of you. You have to be more honest, saying your emotion. Yung magiging honest ka sa nararamdaman mo nang hindi mo ina-attack yung taong kausap mo. I'll tell you what the problem is sa lalaking to. Alam mo kung ano problema ng lalaking to? Ano po? Ang problema niya is hindi niya naririnig kung ano at gaano kasakit yung pinagdadaanan mo na pwedeng masolve niya. He brush you off. He's trying to he's just brushing you off. Pero mahal ka ba niya? Well, you threaten him na maghiwalay, hindi ka pupunta sa bahay nila pag di ka pinakasalan. Despite the fact that the family did not like you, he married you. That has to count for something. Tama, di ba? Pinakasalan ka niya. Despite the fact na yung breadwinner, yung ate niya na bumubuhay sa kanilang lahat, ayaw sa'yo. Di ba? The guy married you. Yeah. Paano kaya kayo magiging magkaibigan? Ha? Look, I can be wrong tonight. Kasi, alam mo, ang pinakamadaling ipayo sa'yo, maghiwalay kayong dalawa. Madali yan. Magbidabidahan ako dito. At sabihin ko sa'yo, kaya mo yan. Iba ang mga nanay, kaya mo yan. But it will be a disservice to just tell you maghiwalay kayo without even trying harder. This is 17 years. Give it one last push, di ba? One last push. I think this is, it's still best to tell you na give it a fighting chance. Bakit ko sinasabi ito? No? Kasi ang mali pakinggan, sa lahat ng kinuwento mo sa akin, ang mali pakinggan. Kasi ang dami niyong pinagsamahan na pinaglaban niyo yung dalawa eh. Hindi lang sweet yung paraan ninyo. Tama? Opo. Hindi lang sweet yung paraan ninyo ha. Pero ang dami niyong pinagsamahan na pinaglaban niyo ang bawat isa. Dispedida niyo to ha mga kaibigan. Dispedida nung ate. Alam niya magkakagulo kasi ayos sa'yo nung ate. Tama mali? Apo. Sinundo ka niya. He took your side. That has to count for something. Na-appreciate mo ba itong part na to? Apo. Hindi ko alam kung paano kayo magiging magkaibigan. Because I think you have to be more honest to each other. Gusto kong dumating yung panahon na sobra kayong komportable sa nararamdaman ng bawat isa to a point that you can honestly and transparently ask him, ano talaga yung widay? Naging close lang ba kayo o nagkarelasyon ba kayo? At maniniwala ka na sa magiging sagot. At kung sakaling may ginagawa siyang pagkakamali doon at hingi ng tawad, madaling magpatawad o hindi kaya, you can just walk away. Kasi meron kayong, there's friendship within.
I am not giving you advice lalo na maghiwalay kayo. I don't have that. Apo. I do not have that appetite tonight. Mm. Let me find may proper train of thought to tell you. Wait lang ha. Iisipin ko lang kasi mahirap magkamali dito. Sige po. Okay. This is going to sound so unfair to you. But let me give it a try. Ready? Apo. Okay. I think between the two of you are the more emotionally superior between the two of you. You are far superior sa kanya compared to him emotionally. Because evidently sa kwento mo, nagawa mo siyang pasunurin. It almost sounded like an emotional blackmail yung mga pinagawa mo sa kanya and he did that for you. Kasi nung time na yan, marunong kang pasunurin siya emotionally. Hindi ko alam kung anong pagkakaiba ng noon at ngayon. I can only assume na dati mas sensitive kayo sa bawat isa siguro. Na dati when you want to communicate yung frustration mo, you are more charming than nowadays. So I want you to go back to being the more emotionally superior between the two of you. May but yun. But do it in such a way that you are charming. Just like how you've done before nung bago kayo. Nung bago kayo, ano lang bang bit-bit mo nun ate? Ganda lang naman. Charm lang. Totoo, hindi ako nagbibiro. Di ba? Apo. Charm, di ba? Kanina sabi mo kanina, wala siyang emotional intelligence. Hindi ko alam kung anong interpretation nun. Tinatry ko basahin. Pero, hindi kasi ako naniniwala sa mga nagsasabing emotional intelligence na yan. Akala mo mga psychologist kayo magsabi kayo. Di ba? Mukha kayo matalino pero nagigas nyo ba yung pinapunto ninyo? Pero feeling ko, ang kahulugan ng sinabi mo kanina, pwedeng mali ako dito ha. Ang kahulugan ng sinabi mo kanina, nung walang emotional intelligence, feeling ko ang kahulugan nun is that hindi mo na nararamdamang maganda ka sa paningin niya. Yes. Yun na po. Niya. Tama ba ako, ma'am? Wala na. Wala na. Ganun. Yun ang interpretation. Hindi ko alam kung tama ako, pero question, ma'am. Pati yung pagbabaliwala niya. Ganun. Yung kasing part na yan, ma'am, ano yan eh? Apo. That's two-way street eh. Mm. Hindi po pwedeng sasabihin mo lang yan nang wala kang ini-effort para mag-respond siya. Mm. Di ba? Hindi po pwede. You have to understand that men are goal-oriented creatures. Mm. So, kung halimbawa, Papa Jackson, di rin niya ako kinakalabit. Di ba? Mm. May ginawa ka ba para mag-invest dun sa part na yun na gusto mo ma-enjoy? Hindi totoo, mga kaibigan. Baka sabihin nyo. No. Diba? Hindi niya kami nagsisex, Papa Jackson. Okay. Because even that is a maintenance and it takes hard work to maintain it. Anong ginawa mo para maging prepared ka para magtalik kayo araw-araw kung halimbawa? Meron din ba?
So hindi mo kailangan sagutin, hindi mo ako kailangan sagutin dito. No? Opo. Nag-shave po ako, hindi mo na kailangan sabihin sa akin yun. Pero nakuha mo yung point ko, di ba? Opo. Hindi mo pwede nagrereklamo ka lang na hindi ko po nakukuha ito and that you are not investing into a result that you want for yourself. You have to invest into something if you want a result for yourself. Am I making sense? Opo. Mga kaibigan, alam niyo naman, bago ko sabihin to, I said that this is going to largely sound like unfair. And I'm sorry if it sounds like that, but I don't have the appetite. Diba? I don't have the appetite para sabihin tapusin nila yung 17 years. I think it will be a disservice if we do that. Kailan ka huling nag-effort ng para sa kanya lang? You have to be intentional. Kailan? Yung gagawin ko to para pagdating niya, matakam siya sa akin. Alam mo, kailan po? Hindi. Madalas naman po yun. Ginagawa ko naman. Gaya ng, anong ginagawa mo? Ano? Nilalambing ko naman siya. Nilalambing ko siya. Maybe you have to do something else. I'm just saying, mag-asawa kayo eh. I mean, Opo. walls shouldn't exist between the two of you. Alam mo, sobrang pigil na pigil ako kasi I will sound as if I'm so wrong if I even go further with my suggestions. Let me give an example. Pwede ba yan, ma'am? May tropa ako. Totoo to, ha? May tropa ako, ma'am, na publicly yung misis niya, apaka-dragon. Kahit kami mga tropa niya, nabubusit kami talaga sa misis niya. Pakatapang. One time, natanong na isang tropa namin, di ka napapagod sa misis mo? Gusto mo malaman yung sagot ng tropa ko? Gusto mo malaman? Ako. Sabi lang niya, well, hindi eksakto salita, pero sabi lang niya na, hindi niyo lang alam kung paano magsilbi sa akin yun pag dalawa lang kami. Nararamdaman daw niyang hari talaga siya. And all of us understood why. Naintindihan namin siya. So there's benefit. Diba? May come on. Yung katapangan, may balik. No? May isa pa akong kaibigan. Laging wala sa bahay. Laging kasama sa tropa. Ako, bihira naman ako sumama. Laging kasama sa tropa. Laging nasa inuman. Mas gusto niya sa inuman. Mas gusto niya sa tropa. Alam mo kung bakit gusto niya lagi sa labas? Alam mo kung bakit? Kasi hindi niya maramdaman na pag umuwi siya sa bahay nila, na-appreciate yung ambag ng pagod niya. No one says thank you to him. No one says good job to him. No one tells him that he's done a good hard work for the family. No one's saying that. So he gets that from friends. And that is so wrong. You're not supposed to get that from friends. I'm not making an excuse for men like this. Whatever yung scenario sa bahay niyo, go home to your wives.
Umuwi kayo sa mga asawa ninyo. Mm. But looking at those two examples, no, there is an uncanny resemblance. Ay, hindi pala resemblance na. Di ba? Proof na may dahilan kung bakit may mga lalaking pipiliing wala sa bahay at pipiliing nasa bahay. Alam mo, dami laman ng utak ko, ayaw kong sabihin sa'yo kasi I could be wrong if I go. If I tell you everything what's on my mind. Gusto kong bilang kaibigan mo, Lala, gusto kong dumating yung panahon na matanong mo at matanong mo yung dapat mong tanungin, yung dapat mo i-clear. Diba? At marinig mo man yung parehong sagot, maniniwala ka na. Kasi ganun na kayo ka-emotionally honest and vulnerable sa bawat isa. Well, bottom line is, I think nasa iyo pa rin ang susi. Apo. I'm sorry. Lala. I think tumawag ka para palakasin ko yung loob mo na maghiwalay kayo. Yun ang pakiramdam ko. No. Give it one last push. Apo. I think your husband loves you. Pero feeling ko hindi niya alam na mahalin ka sa paraang ma-enjoy mo yung pagmamahal niya. Well, sana hindi ako mali. Sana hindi ako mali. Apo. Kung may mensahe ka sa mister mo, pwede marinig. Yun lang. Gusto ko lang maramdaman niya ako. Go ahead. Yun nga, sana yung magkaroon naman siya ng pakialam sa akin. Yung tanongin niya kung okay pa ba ako. Okay, feeling ko hindi mo ko narinig if ko yun ang mensahe mo. Apo. Yun nga. Na parang, Okay. yun nga, wag naman akong baliwalain. Stop. Apo. Kung yan ang mensahe mo sa kanya, para katang hiningaan ng panunumbat sa kanya, no? So, baka hindi ka tumawid. Parang hindi tumawid yung sinabi ko sa'yo, no? Baguhin ko ng konti mo. Kasi ikaw kausap ko. Kung yung mister makausap ko, napagalitan ko yan. Ikaw kasi kausap ko kaya anong commitment mo sa kanya para maayos, no? To improve yung sitwasyon ninyo. Ha? Ano po ba? Ano ang commitment mo sa andiyan na mister mo? Wala pa. What can you commit para ano ang pwede mo ipangako? Pagsilbihan ko siya. Ano ba dapat? Pagsilbihan ko siya. Paramdam ko yung pagmamahal ko sa kanya.
Mhm. Ano po? I think the both of us are at a lost ngayong gabi. Apo. Sige, anong honest message mo para sa mister mo? Go ahead. Ay, Kahit ano. kunwari ito siya. Yep. Ano ba? Kunwari Meron na kausap siya. ko siya. Lahat ng gusto mo sabihin sa kanya emotionally. What do you wanna tell him? Yun lang nun. Yung pansinin naman niya kung gano'n. Yung kung ano ba yung problema niya sa akin, ano ba dapat kong gawin. Then yung kung ano ba talagang meron sa kanila. Bidahin. Kung bakit ganun na lang yung niya. Tapos nakakaya niya sabihin sa kanya na hiwalayan niya ako pag pinangpunto ko yun, di ba? Ayun, wala naman. Yun na lang. Yun lang naman po yung problem ko. Okay. Well, I hate to think of it, but this is practically doomed kung ganito tayo bala. Mm. Because if you go to your husband with that message, away ang pupuntahan niya, no? Yun nga. I feel like hindi mo ako narinig, no? Lala. So ano dapat? Kaya nga. Paano nga? Paano nga ako? If you go to him with questions, you get answers. If you go to him with you being intentional with your actions, you might probably gain something different. Mga kaibigan, ganito yan. Lala, ganito. Ako. Unless gusto mo talaga makapag-iwalay, titigil na ako sa kaka-effort sa kwentuhan natin. Kasi Hindi naman. exactly, di ba? So kasi kung yun ang gusto mo maghiwalay kayo, yun ang pinakamadaling ibigay sa'yo na advice eh. Gusto ko workout. Exactly, di ba? And if you go to him, sana pansinin mo ako, nang yan lang ang meron ka para sa kanya, hindi mo masosolve to. Mm-hmm. That's precisely my point. Oh my God. Mm-hmm. That's precisely my point. If you go to him, sana pansinin mo ako, ano ba meron sa inyo? Because to a guy, that's you confronting him. Okay? Yan ang magiging dating sa lalaki niya, kinukompronta mo siya. And men are naturally defensive creatures. Magde-defend lang yan. Wala kang mapapala dyan, maniwala ka sa akin, zero. What I'm telling you is that you work hard if you really wanna save this, in the premise na gusto mo itong masave, di ba? You work hard for your husband to be vulnerable around you. Mm-hmm. Di ba? That one day, I hope soon as possible time, that he gets to lower his guard. Na ibaba niya yung kanyang defense wall. So that you can get to know him emotionally. Na hindi mo na siya kailangang tanungin, alam mo, basang-basa mo siya. But right now as we speak, he is emotionally guarded. Na hindi mo siya maintindihan eh.
Mm. Di ba? Opo. Kaya tinanong kita kanina, anong ginawa mo? What have you done? What have you invested sa effort mo para makuha mo yung result na gusto mo? Mm. So kung sabihin mo lang, sana pansinin mo ako, that's not gonna get you anything. Unless gusto mo lang talaga maghiwalay kayo at ganang kababaw yung gusto mong kwentuhan ninyo. Kasi yung mga yan natin, kasi yan, yung problema mo na yan, maliit lang yan, maliit na example lang yan, balang araw. Di ba, pag nag 20 years, 30 years kayo, marami kayong pag-uusapang ibang bagay na hindi lang yan. At kung hindi kayo magkakilala because your husband is not emotionally receptive sa iyo, maulit lang. Feeling mo hindi ka pinapansin. Mm. Hirap, te. Parang hindi mo ako narinig. Bahala ka dyan. Gulo. Ulitin natin. Ano mensahe mo sa mister mo? No, hindi natin. Ang hirap. Look, I'm really serious. Yun. Oh, seryoso talaga ako, ate. I'm on your side. Paano? I'm on your side. Gusto ko yung gusto mo. Ano bang gusto mo? Gusto mo ma-save to? I want that for you. Parehas tayo ng gusto. Di ba? So hindi tayo titigil hanggat hindi. Wag mo akong antayin Lala, wag mo akong antayin na maniwala na kaya nasa inuman yung mister mo kasi ganyan kakahirap kausap. Kaya naando siya sa mga tropa niya. Paano ba? Paano ba? 17 years, hindi mo alam kung paano. Paano kakausapin? Hindi ako. Paano kakausapin? Mga kaibigan, ulitin ko. Kung ang mister makausap ko, baka namura ko na yan. Pero ikaw yung kausap ko eh. Ay, gano'n. Ano nakakatawa? Siniseryoso? Hindi, baka may nakakatawa. Baka hindi ko na ipapaliwanag ito na maayos. Wala naman po. Iniisip ko lang po kasi paano ko sasabihin sa kanya. Kunyari ako ikaw, pwede ba yan? Sige. Pwede. Okay. Anong tawagan niyo? Daddy, Mommy. Daddy, alam mo I miss you. Hindi ko alam kung paano tayo mabot sa puntong hindi na tayo nagkakwentuhan gaano pero na-miss kita. Gusto ko ulit maramdaman yung dating pagkatanggol mo sa akin, which I appreciate so much. Nung pinili mo ako kahit maging kaaway yung buong pamilya mo. Hindi ko sinasabing awayin buong pamilya mo pero gusto ko maramdaman ulit yon. I miss that kind of feelings. Kasi naiparamdam mo sa akin yun noon eh. Baka may nagawa ako kung bakit di mo na ginagawa ngayon. At baka may kaya kong gawin para piliin mo ako ulit. Sana makausap kita at masabi mo sa akin kung may mga bagay kang ayaw sa akin. And I promise I am going to work hard to improve myself para maramdaman mo na gusto kong gawin yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. At sana ako rin sumaya in the process. I miss you. Promise makukontento ako sa mga effort na bibigay mo sa akin
I'll be so proud of you. And sana magkaroon ako ng pagkakataon one day na masabi sa'yo yung mga sama ng loob ko kung meron man nang hindi mo nararamdamang ina-attack kita. At maintindihan mo na ikaw lang ang pwedeng mag-solve ng mga problema ko. You know, Lala. My God, Lala. Pinagbinta kami, mister mong walang emotional intelligence. Ako pala. Ano mensahe mo sa mister mo? Huwag mo akong gayahin, ha? Sige, pagsilbihan ko na lang siya. Ayun. Kasi sabihin lang niya, nagdadrama na naman ako. Oh my God. Tapos yun, pagka nilalambing ko naman siya. Ano mensahe mo sa mister mo? Because listen to yourself. What you're doing, you're just complaining. Yung mensahe mo kay Inul natin, kasi wala ang ibang, that's you complaining. That's you not committing to anything na pa pwedeng mo maging effort. You're just plainly complaining about it. Apo. Isa pa. Gagawin ko lahat para bumalik tayo sa dati. Sana yun, maging okay naman, ganyan, mapakinggan mo rin yung mga ko. Sabihin niya rin sa akin kung ano yung problema niya sa akin. Yung maging open tayo sa isa't isa. Ano daw? Ano yun? Ano yun? Na maging open tayo sa isa't isa, gano'n. Hindi na, naintindihan namin. Sana maging ano yun? Nakalimutan mo magsalita ulit. Naiya ako. You see? There you go. Lumalabas na yung problema ninyong dalawa. Even you. Ikaw mismo. Gusto mong pansinin ka pero ganyan ka kausap. Kasi siyempre dami nakikinig. Tinawagan mo ako Nakalimutan mo na ba na pag naka-live ako, halos 3,000 ang nanonood? Kaya Game. Isa pa. Daddy. Abby. Daddy, usap naman tayo. Seryoso. Heart to heart talk. Tapos yun. Ano pa? Sabi mo sa akin kung ano yung gusto mo. Gagawin ko naman. Tapos, yun. Paano ba? Yun din naman. Nami-miss ko na rin siya. Nami-miss ko na rin yung bonding namin. Na sana magkaroon tayo ng quality time, gano'n. Hindi puro work, hindi puro ano. And then yun, thank you sa mga effort na ginawa mo.
Ma-appreciate ko naman lahat yun. Kaso naguguluhan lang ako, pero yun nga. Kung sasabihin mo naman sa akin kung ano yung problema, baka ma-solve naman namin or ma-workout naman natin. Ganun. Hindi ako, mahal naman kita. Ayoko naman dumating tayo sa point na maghiwalay naman tayo. Dahil hindi tayo nakapag-usap na maayos, ng seryoso. No, bakit? Okay na yan. Papa G, ganda pa po. Alam ko na yung problema. Ano? Gusto mo siya mag-stay sa bahay, ganyan ka naman kasama. Naiyak. No. Ano? Nung nagkakwento ka ng mga bagay na pwedeng ikapahiya ng pamilya, hindi ka nahiya. Nung maglalambing ka na sa kanya, mas importante yun, nahiya ka. Diba? Ikaw ang nag-claim eh. Wala po siyang emotional intelligence. Hindi kayo parehas kayo? Yun po kasi, hindi po lagi nga kasi siyang umiinom. Ganyan kakausap na. Baka yung sa kaparehas ko yung isang friend niya. Na mas gusto niya sa barkada niya. Ano ang good qualities ng mister mo? Gusto ko marinig na mag-thank you ka ngayon. Thank you kasi yun, ginagawa rin naman niya Wait. lahat para sa No. amin. Isa-isahin natin. Daddy? Daddy. Thank you sa effort mo. Yun nga, yung pagsisikap naman niya na mapunan lahat ng mga namin. Mga kailangan namin. Doon naman sa part na yun, wala naman akong problema. Ang lang sa akin, yun nga, yung parang wala kaming time sa isa't isa. Hindi kami nakakapag-bonding. Pero yung effort naman na, yun nga, sa lahat ng mga pangangailangan, nagagampanan naman. Asa yung thank you doon? Yun po, thank you. Kasi yung sa mga effort mo, yung mga ginagawa niya, mga sakripisyo sa amin. Okay. Yung sa pagmamahal sa amin, ganun. Ha? Yung pagmamahal sa amin. Yung love language. Hindi Okay. kasi siya sa uwi. Parang ganun. Ginadaan niya lang sa gawa. Bago tayo magtapos, Lala, Apa.
Not in any manner I'm going to defend kung may nagawa mali ang pagkakamali ang mister mo sa'yo. Apo. But you might want to take a look at yourself, a hard look at yourself after we have this conversation. I could be wrong. But I think your husband is largely unappreciated by you. Mm. It did not feel like you are so sincere trying to say thank you that he's been trying to be a good provider to you. Parang by the way lang yung dating. Hindi umuutang na loob yan, obligasyon niya yan. Mm. But it sure can make a lot of difference kapag marunong kang mag-thank you at mag-appreciate nung pinapagod niya at galing sa puso yung pakiramdam. Hindi yung parang okay naman siya. Hindi naman niya kayo pinababayaan. Because alam mo, Lala, your husband is going to take all his cues, all of his emotional cues, he will take it from you. Sa inyo kukunin yan. Kung ganyan ka, yan din ang standard na binibigay mo sa kanya. Kasi ikaw yung emotionally superior dito eh. Dahil babae ka eh. Mas emotionally superior babae kumpara sa lalaki. Kung ganyan ka, tapos umaasa ka ng emotional supplement from him, and yet ganyan ka naman sa kanya, well, good luck. Good luck talaga. Apo. I mean, good luck talaga, ma'am. Salamat sa pagtawag po. Thank you po.